Okay, let's go, let's go, let's go! Mga tanga! Tanga. Mga tanga! Tanga. Let's go. Seth, ano ho ba ang description nung binabanggit nyo kaninang independent director? Pause. Okay, so pupunta muna tayo bago i-define yan ni Marcoleta. Gusto ko munang basahin nyo itong galing kay Attorney Jesus Falsis. Congratulations, sorry. Siya yung kinasuhan, hindi naman kinasuhan, pinapadisbar ni Cheese si Okay, how much do independent directors make? So gumawa siya ng taripa rito. Kung saan makikita natin yung mga independent director, kapag sumasama sila sa meeting, meron silang yung parang appearance fee na tinatawag. And may retainer yan kung gusto mong X amount of appearance yung mga yung directors mo, yung independent directors mo, ayan yung taripa. So ang tanong dito, si Marcoleta ba? Yung si Mrs. Marcoleta ba ay may retainer fee din or may appearance fee din? Tanga. Hindi natin alam. Baka kasi libre. Baka kasi sa sobrang bait niya, yung asawa niya ay libre lang. Pro bono, ika nga. Pero yan yung point nung post ni Attorney Falsis dito, ni Attorney Jesus, di ba? So, kayo na lang ang bahalang mag-decide kung maniniwala ba kayo kay attorney or hindi. Okay, so, bumalik na tayo dito sa video na to. That's an important concept kasi ang pinapoint nun dito, whether or not dependent or whether independent ka or basta dikit ka dun sa kumpanya na yun, may something kang nakukuha dahil ginagamit mo yung oras mo. That's the basic premise of the post ni Attorney Falsis. Okay? Tanga. Let's go. Hindi rin nyo alam. Ikaw mag-explain. May mga idea ho kami, pero mas maganda ho sa inyo nang galing yan. Correct. Go. Yung independent director, unang-una, wala kang pagmimay-ari sa isang kumpanya. Okay. Dapat ganun. Pangalawa, wala kang kinalaman sa management. Pause. Pero pwede kang umopinyon. Kaya nga itong mga tao na to na pinoint out ni Director Falsis, ni Attorney Falsis, mga independent director din to. Of course, kung gusto mo silang umupo sa meeting mo at magbigay ng opinion nila, ito yung worth ng oras nila. Ang tanong ba, Marcoleta, yung asawa mo ba ay libre lang doon? Pag umuupo siya sa mga board meetings as independent director, ay libre lang ba yung oras niya doon? Pro bono lang ba? Tanga. Let's go. Pangatlo, kailangan wala kang relasyon by consanguinity, second degree civil affinity sa mga shareholders. Okay, so basically, siya, third party director siya na walang, kumbaga outsider perspective kasi make sense naman yun. Like for example, may isa kang malaking kumpanya, kailangan mo ng someone na titingin from the outside. Siguro yun yung trabaho as independent director ng asawa ni Marcoleta. Pero ang tanong, libre ba yun? Libre ba yun? Tanga. Libre ba yun? Let's go. Opo. Kaya dapat independent ka. At tungkulin mo lang kung sakaling may kakayahan kang mag-advise sa good governance, ma-protection ng mga minority shareholders. Ito kasi ang hinihingi ng insurance code. Yun. See? So, lawyer din ba yung asawa ni Marcoleta? Pero gets nyo na yung point, di ba? Do you get the point? Do you get the point na kaya ganun? Of the Philippines. Nagkataon na siguro gusto nilang ganun ang maging kalagayan ng asawa ko. Hinirang nila ng ganun. So pumayag naman. Anong masama doon? Hinirang daw yung asawa niya. So again, Marcoleta, may retainer din ba yung asawa mo? Kasi mukhang nabigla itong mga reporter na to. Si Paricoy nagulat Di bale Paricoy, kasangga mo ako. Kasangga mo ako, Paricoy. Kasangga mo ako. So, meron din bang ganito? May itong taripa na linabas ni Attorney Falsis. Meron din ba siyang
appearance fee per meeting and meron din ba siyang retainer fee for X amount of appearance? Meron bang ganon? Kung wala, ano yung nakukuha niya sa pag-upo ng meeting? Napakabait ba niya? Oh my God, ang bait-bait! Ganon, ang bait! Tanga. Talay. Ay, nako. Minsan na lang ako mag-update ng soundboard ko. Ito talaga. Talay. Ngayon, ang insurance company, lahat naman nagko-cover ng kahit anong mga kumpanya sa lahat ng mga industriya, lahat ng sektor ng ating ekonomiya. Pati sa transportation. Lahat. Bakit naman gagawa ng usap ang asawa ko? Simple lang kasi related sa mga diskaya Kumbaga radioactive na kasi yung pangalang diskaya. So kung nadikit ka sa diskaya, mag-explain ka. Huwag kang magalit. Tanga. Talay. Para lang makakuha sila ng ipupukol sa akin? Hindi. Kasi it would be very hypocritical kasi Manong Marcoleta na ikaw ay sobrang ingay mo sa Blue Ribbon. Yung pala, yung asawa mo may connect sa mga diskaya through as independent director. Notice na hindi ko sinasabing illegal yung ginagawa ng asawa ni Marcoleta or ni Marcoleta mismo. Ang sinasabi ko lang may connect. Tanga. Tali natin. Pero hindi Ganyan ho, na karumi. hindi ho ba dapat Senator manggaling din sa inyo ang delikadesa na yung asawa ko ano nito Delikadesa, mali ka doon. Asa. Sino naman ang haharbas or sabi nga ni Ping Lacson, 'di ba? Why are you protecting the diskaya? Tanga. Diba? So in that way, I think delikadesa is not in the equation of this, 'di ba? Try natin. Kumbaga nagsiservisyo dito, meron siyang kumbaga transaksyon dito, hindi kaya marapat na ako dumistansya muna. Sino? Bakit di distansya di walang poprotekta sa diskaya as per Ping Lacson? Talay. Di distansya. Kayo po, dito sa ginagawang investigasyon sa Senado. Meron ba akong kinalaman dun sa mga insurance companies? Well, tama naman si Marcoleta dyan. Wala naman siyang direct connection sa asawa niya through the insurance company. At saka kung titignan mo naman, malinis naman kasi kung ang trabaho lang nung asawa niya is to oversee the insurance company, walang problema doon. Kaso Marcoleta, hindi mo naman kasi madideny na kahit papano may connection pa rin. Meaning to say, na-involved din siya sa mga diskaya. Now, ang problema pa doon, sinabi to ni Marcoleta dito sa mismong interview na to, namamahala siya, tumitingin siya, umuopinyon siya about sa mga bagay-bagay. Now, ikaw na hindi ko kasi maarok na ang mga diskaya ay hindi sikat among the politicians. Tandaan nyo, since time immemorial, panahon pa lang ni Duterte, may diskaya na. So, hindi ko maintindihan, hindi ko mailagay sa ma-pinpoint na hindi kilala nung asawa mo ang mga diskaya, 'di ba? So, doon na lang hindi mo kasi parang kasi nagfe-feign ignorance ngayon si Marcoleta na wala akong alam diyan. Hindi yan related sa akin, okay? Hindi ba't ko i-exclude yung sarili ko malayo nga ako diyan. Sinasabi ni pare ko dito, kung may delikadesa ka, nadikit yung pangalan mo, lumayo ka na. Pero aso ang lalayo diyan. Tanga. Talay. Delikadesa nga po, Senator, kasi misis nyo po yung nandun. Siyempre may... Walang ganon! Walang ganon, boy! Talay. Kunik-kunik na ho yan. Exactly. Again, legally speaking, tama si Marcoleta. O bigay natin sa kanya yon. Pero bigay mo rin sa amin, Marcoleta, na nadikit yung asawa mo sa diskaya. That's the point. Okay? That's the point. Na imposibleng hindi mo alam na may connect pala ang mga diskaya through the independent director doon sa asawa mo. And ang masakit pa dito, pagka binalikan mo yung mga yung position niya sa diskaya, 'di ba? Sobrang protektodo siya sa diskaya. Even si Senator Lacson
made a comment na why are you so protective of the Diskaya? So anyone, kahit hindi ka abogado, actually karamihan naman tayong nanonood, hindi naman mga abogado eh. Makikita yan. O di ba si Idol, si Paricoy, nakita niya lang yan, na-notice niya lang yan. Tanga. Tapos siya pa yung Tanga. parang hindi naman tama yun. Hindi naman tama. Atalay. Kung ganyan kayong mag-conclude, independent nga eh. Kaya tinatanong ko nga sa inyo kanina eh, kung naiintindihan ninyo eh. Naintindihan namin yun, Marcoleta. Pero ang point doon, may connect pa rin. At saka ako, sabi ko nga sa iyo eh, yung renace na lang ni Attorney Falsis dito eh, ni Attorney Jesus eh, kung magkano ba yung permitting ng asawa. Magkano? Libre ba? Ang bait! Kung libre, ang bait! Ang bait! Nataloy. Ang bait! Oh. Kaya nga po nagtatanong din kami, delikadesa din ho yung binabanggit namin dito. Hindi Wala na ho ba pinag-uusapan tayong ng ganun? delikadesa dahil wala akong connection doon. Oh, yun. So, again, wala siya. Totoo naman yun. Bigay natin yun. Pero, asawa mo pa rin yan, Idol. Manong Marcoleta. Asawa mo pa rin yan. Hindi mo, mahirap kasing arokin na you are, kasi ganito eh, pag nag-fail yung insurance company na yan, bayad yan sa as yung surety bond na tinatawag. Magbabayad yung mga yan eh. So, hindi ko talaga gets eh, kung bakit, so parang kung doon mo titignan, parang ang meron, di ba? Tuloy natin. Ang asawa ko, independent. Yun nga po, asawa niyo yun eh. Yun, exactly. Nakikipag-debate ka pa sa akin eh. Debate! Tuloy natin. Akala ko ba, magtatanong ka lang. Nagtatanong din po kami, pero ipo-point out ko rin po yung Kapag argumento sinasabi namin mo kasi dito. delikadesa, parang may connection ako eh. Wala nga eh. O di wala, ba't ka galit? Tanga ka pala eh. Tanga ka pala eh. Wala siyang connect. Tanga. Yung asawa niya meron. Tanga. Siya wala. Tanga. Tama. Tanga. Palakpakan niya si Marcoleta, walang connect. Tanga. Kawawa naman si Idol tuloy, di ba? Intindihan mo yun? Sige sir, salamat na lang po. Tanga. Tanga. Well, eto lang ang masasabi ko dyan, Lods. Ako naniniwala ako kay Senator Ping Lacson. Naniniwala ako sa kanya at saka yung sa observation niya kay Marcoleta na very protective si Marcoleta sa Diskaya. In that light, although legally speaking, I tend to agree with Marcoleta. I tend to agree with him na wala talaga siyang connection directly doon sa mga Diskaya. Pero kung ikaw ay normal na tao na nakita mo yung observation ni Senator Ping Lacson and nakita mo din yung connection nito through the independent director, and kung dagdagan mo pa yon ng nitong post ni Attorney Jesus Falsis, makikita mo talaga na may something there. Kung ano man yung something na yon, kayo na lang ang bahala. Pero for me, mga Tanga. ayun lang naman po mga lods. Kaya Tanga.